kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa ating mga kakompetensya sa ating tindahan, no? Kung kayo po ay mayroon ng sari-sari store o mayroon kayong karinderya, wag po kayong magtataka kung biglang may susulpot dyan sa tabi nyo na karinderya or sari-sari store. Kasi po ngayon, sa panahon ngayon, pandemic po ngayon, ang lahat po ng Pilipino ay alam na yung business na yan. Mostly po, kaya yun po talaga yung pangunahin nilang pinagkukuhanan nila, naiisip nila na posible nilang gawin sa konti nilang naipon ang magtayo ng isang karinderya o hindi kaya sari-sari store. Kaya po kung kayo po ay magtatayo pa lang ng sari-sari store or matagal na kayong may sari-sari store o karinderya at nandito kayo sa channel ko, ay mayroon akong ibabahagi sa inyo na baka sakaling makatulong po. Sa 10 taon ko sa paghahanap buhay ay marami din rin akong naka-encounter na mga kakompetensya ko sa aking hanap buhay. Ang sa akin lang po, bilang nagtataguyod tayo ng ating traditional business dito sa Pilipinas, ay gusto kong bigyan ng pagsaludo ang mga kapwa ko, mga tindera, no? Tsaka mga tindero ngayon. Kahit mga lalaki ay nagtitinda na rin sa kanilang mga sari-sari store o sa kanilang mga karinderya, katulad ng mister ko na talagang nagtitinda na sila. Ang traditional business po kasi, bago tayo magtayo, ay tingnan muna natin yung area. Kasi kadalasan ng may mga sari-sari store owner ay yung mga nanay po yan na mas pinili na manatili sa bahay, maalagaan yung kanilang mga anak. So kayo din, alam ko na magtatayo kayo ng ganyan kasi ganun din yung hangarin nyo at makatulong sa pamilya, yung sa pang-araw-araw, no? Kaya itong advice ko na to ay ito po ay para sa lahat na gusto kong sabihin na kung ang nagtatayo kasi ng mga ganyan mostly ay tumatanda na lang sila at hindi na nila, kung tutuusin, yung needs nila sa araw-araw ay kaya nang i-provide yun ng mga napagtapos nilang mga anak. Pero mas pinili pa rin nilang magtinda kasi hinahanap-hanap na yun ng katawan nila. Sa ilang taon ba naman. Tapos kung ikaw naman ay magtatayo pa lang tapos tatabihan mo sa tabi si nanay at medyo parang kinokompetensya mo pa, wag naman po ganun kasi kaligayahan na po yun nung matanda. So ako po ay napakarami kong naging kakompetensya na. So ito isi-share ko sa inyo kung anong klase ba mga kakompetensya meron ako. Bahala na kayong mag-judge. Dati meron akong kakompetensya. Bago kasi magtayo ng isang tindahan ng isang tao ay mayroon talaga yung marketing strategy. Pagpasensyahan nyo na yung mga manok, gusto siya yata magpa-shout out, gusto makisali sa vlog natin. So, mayroon na yan silang mga marketing strategy na naiisip kung paano sila bebenta. Kaya, sa akin, sa sitwasyon ko, dumating sa time na mayroon akong 5 nakakompetensya, bali 6 kaming nagtitinda. Mayroon namang isa talaga kasi dulo sa dulo, ako yun dito sa pinakabungad at siya naman yung pinakadulo. Yung pinakadulo po ay mabait din siyang tao. Wala siyang problema, kahit malayo siya, pinupuntahan siya ng tao. So, yung customer niya talaga ay pang long lasting. Talagang hanggang talaga kasama niya yung customer niya. So, hindi talaga siya iniwan ng mga tono. Pero yung mga iba ay kasama talaga, hindi maiiwasan dyan. Kasama sa marketing strategy nila yung paninira sa kapwa nila. May mga bagay-bagay na minsan mahirap ipaliwanag, no? So, kadalasan sa mga ganyan, nagsusumbong pa yung mga customer natin kasi, at saka ikaw mismo magtataka ka, bakit pag pumupunta doon yung customer mo ay hindi na bumabalik sa'yo? So, wag kang mag-alala dahil babalik at babalik din yan sa'yo. So, siraan ka man ng kapwa mo nagtitinda, strategy niya yon, hayaan mo siya, 'di ba? So, sa akin hinayaan ko lang. Ilang customer na yung nagsumbong sa akin. Sabi ko, ayos lang yun. At least, kung dyan sila masaya, pabayaan mo sila. No? Imagine, yung isang tindahan na yun, yung isang haba na yun, sa akin lahat yun nakakabit ng tubig at kuryente. 'Di ba? Tapos kasama sa strategy marketing nila, nasiraan ako.
'Di ba? Sasabihin pa nila masamang ugali, masamang ugali. Paano naging masama ang ugali ko? Masama ugali ko, ako lang ang may tubig, ako lang ang makakapag-serve ng mas maayos na paghahanap buhay. 'Di ba? Doon pa lang hindi ko na kayang hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili ko dahil alam ko sa sarili ko na maayos ang pakikitungo ko sa kapwa ko. 'Di ba? Kahit ano pa man ang gawin nila, stay ka lang kung ano ka at kung sino ka. Kasi ang purpose mo naman dito ay ang magtinda. Doon ka focus sa purpose mo na gusto mong makatulong sa pamilya mo or may gusto kang tulungan, gusto mong kumita kasi may gusto kang tulungan, doon ka mag-focus. Tapos, kung if ever na ikaw naman ay dati nang nagtitinda at may tumabi sa'yo, makikita mo naman yan kung ikaw yung tinitirya. Kunwari, ang isang product sa'yo ay 30 pesos. Tapos sa kanya, same product lang din naman, nagbigay siya ng 25 pesos. 'Di ba? Parang, 'di baling wala siyang tubuin, magkaroon lang siya ng tubo. Tapos ikaw, syempre, mas mahal yung sa'yo, no? So, kumukuha siya ng customer. So, ayos lang yon. Pabayaan mo lang siya. Kasi pag inaway mo siya, parang hindi naman worth it na sayangin mo yung oras mo, yung panahon mo doon sa ganong klaseng tao. Kasi hindi siya friendly competitors. Hindi yun yung hangarin niya. Oo, hangad niyang magtinda, gusto niyang magtinda, pero hindi siya, sorry talaga, hindi talaga siya reasonable na magpababaan ng presyo. Mas maganda kung nagkakasundo kayo. Kasi ganito lang yan Sa area namin, sa ngayon 16 kami. 16 kaming nagtitinda, may nagsasari-sari store, may nagkakarenderya. Mayroon namang paninda na katulad ko, mayroon din akong sitserya, mayroon din akong candy, mayroon akong mga ibang produkto, pero hindi na ako nagtitinda ng mga basic needs natin na pang sari-sari store talaga, katulad ng dilata or katulad ng mga toothpaste, katulad ng mga sabon, kasi mayroon naman akong kapitbahay na sari-sari store. Pero, mayroon din naman talaga na gusto niya sa kanya lahat. Mayroon siya lahat, 'di ba? All in one. Para siyang nagtayo ng one-stop shop, 'di ba? Para sa akin kasi, community kasi 'yan Yung sa akin kasi halong community at mayroon ding commercial, no? Yung commercial area. So, para sa akin, yung pagiging ganon, katulad ko, open ako 24 hours from Monday to Saturday. Ngayon lang ako nag-open 12 hours kasi nga may pandemic tayo. Pero dati po talaga open ako 24 hours. Pero hindi ako nagluluto ng merienda. Maraming nagre-request sa akin, bakit hindi ako nagluluto ng merienda? Dati nagluluto ako ng merienda. Nung nalaman ko na mayroon pala akong kapitbahay na nagluto naman doon, hindi sa area namin, kundi pumwesto pa siya doon. 'Di ba? Tumawid pa siya para pumwesto doon, para makapagtinda siya doon. In-stop ko yun sa akin. Bakit? Yung ibang customer kasi na instead na sa akin bumili, sa kanya na lang. Kasi kumikita na ako Kumikita na ako sa pagtitinda ko ng ulam. Mayroon akong mga sigarilyo dyan, mayroon akong sitserya, mayroon akong soft drinks, kumikita na ako doon. Ang ibig ko lang sabihin, yung pagkita kasi, yung customer kasi, dumadaan yan siya. Parang tayo lang din, dumadaan lang din tayo dito sa mundo. So, kung iisipin mo yung gusto mo lahat ng customer mapunta sa'yo, tapos mayroon ka rin namang, yung kapitbahay mo ay naghahanap buhay din, bigyan mo din naman siya ng benta. Huwag puro sa'yo. Although na kaya mo naman, 'di ba? Kasi ang impact niyan pagdating ng mahabang panahon, hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin, isipin mo din bago ang pagkita, yung katawan mo, yung katawang lupa mo. At ang teknik po talaga dyan, hindi padamihan ng customer. Ang teknik po talaga dyan ay bilangin mo kung magkano yung tinutubo mo at yun ang kunin mo. Yun yung pagsikapan mo na makuha mo. Kasi pagka yung benta ka ng benta, gusto mo maraming product ang mapunta sa'yo kasi para ibigay mo sa mga customers mo,
baka bandang huli hindi mo na mabilang kung magkano na yung pumasok at lumabas sa tindahan mo. Kasi hindi madaling magtinda, 'di ba? Hindi madaling mag-monitor ng isang tindahan. Katulad ko ngayon, nandito ako sa Pampanga, ang tindahan ko nasa Maynila, pero naka-monitor pa rin ako. 'Di ba? Ilan sila doon ang pinagkakatiwalaan ko? 4. Pero naka-monitor pa rin ako. If ever na kunwari, magi-start ka pa lang, mayroon na dito talaga nakatayo, stable na, no? Wag mo siyang kukompetensyahin. Kumbaga, gumawa ka ng isang bagay na, oo, mayroon kang konting, kunwari, sari-sari store. May sari-sari store na dito yung isa mong kapitbahay, established na siya. Tapos ikaw, kailangan mo ding magtinda. So, magtindahan ka din. Pero gumawa ka ng, kunwari, pwede ka magluto-luto ng merienda o almusal. Pwede ka magluto ng, mag-barbecue ka. 'Di ba? Kasi kung same lang din kayo ng paninda, tapos bababaan mo yung presyo mo para lang magkaroon ka ng customer, malaki ang tendency na malugi ka. Kasi yung tinabihan mo, napakalaki na ng experience niyan. Hindi, kung ikaw namimili ka sa Pure Gold, sila namimili sa Grosari, ganon. 'Di ba? So, ibig sabihin, ikaw mamamasahi ka. Sila nagpapadeliver na. 'Di ba? So malulugi ka. Ikaw yung malulugi. Ikaw din yung mawawalan imbes na paghahanap buhay yung hangad natin dito. So ganun po, maraming mai-experience. Kami po sa pinagtitindihan ko sa Maynila. 16 kami. International cuisine. Dati restaurant lang sila. Ngayon, naglagay na rin sila ng karinderya kasi nakikita nila na mas maraming kumakain sa karinderya kumpara sa restaurant. So, mayroon na rin sila. Sa area naman sa akin, sinasabi ko sa inyo, 10 square meter lang ang tindahan ko. Samantalang sila, kalahating ektarya yata. 'Di ba? May swimming pool pa yung sa gitna, may isdaan pa. Ang ganda ng ambience kahit naman ako gusto kong kumain doon. Pero bakit kung bumibenta pa rin kami? 'Di ba? Iba-iba kasi 'yan ng strategy. Hanapin mo kung saan ka magaling. Huwag mong tingnan yung malaki sa tabi mo. Tingnan mo din yung kung ano yung pwede mo lang ibenta. Oo, hindi tayo kikita ng ganun kalaki katulad nila kasi nga hindi naman ganun kalaki yung area natin. 'Di ba? So, yun lang po, sana makatulong sa inyo. Muli po ay sigurong masasabi ko, wag nating awayin yung kakompetensya natin. Hanapin natin kung ano yung wala doon sa kakompetensya natin, lalo na doon sa katulad natin na maliliit lang na naghahanap buhay. Ang importante po talaga dyan ay makuha mo yung pang-araw-araw nyo, yung pangangailangan nyo. Dapat may plano ka dyan. So, kung magkano yung consumption ng pamilya mo, sa panahon ngayon, hindi kailangan ng luho-luho, yung mga kung ano lang talaga yung mga basic na pangangailangan ng isang pamilya, ay yun lang dapat. Kasi kung tutuusin mo, lahat naman tayo apektado. Lahat tayo apektado ng pandemic. Kung ikaw namomroblema ka, mas namomroblema din yung katabi mo, tapos iniisip mo pa, kakompetensya mo siya o kinokompetensya ka niya. Huwag sanang ganon. Tayo po ay magtulungan lang tayo, no? At saka, shout out muli sa aking mga katindero at katindera dyan. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless po. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel at nagustuhan mo yung aking vlog ngayon, may natutunan ka ng konti, ay consider to like and subscribe my channel. At mag-iwan ka na rin po ng sa comment section kung ano yung mga nararanasan mo sa inyong mga kakompetensya. Okay? Maraming salamat. Bye-bye.